Again, no, welcome sa training natin sa Go High Level 102. So Master Funnels, Websites, Automation with High Level. And just to give the recap, no, yung mga hindi nakapag-attend last week, nagkaroon tayo ng training Go High Level 101, which is pinakita ko yung mga basic, no, features, no, kung ano yung pwedeng gawin ni High Level. So tonight naman magfo-focus lang tayo for the funnels, websites, and automation, no? Para mas maintindihan nyo ano yung funnels, ano yung websites, ano yung automation. Yung tatlong to, nalaman nyo, no? I think you can start, no, yung career nyo or whatever yung gusto nyo gawin sa high level. Wait lang medyo ano ko lang yung dalawang to. Ayan. So, ayan yung pinag-usapan natin last week, no? So, just to give the recap yung mga hindi nakapag-attend. So, nagbigay ako ng overview ng high level and then nag-set up ng account, no? Or pinakita ko how you start, no? Create funnels, forms, no? Calendar, automate follow-ups, and then para manage ng leads and other stuff, no? So, basically, that's the basic thing, no? At least nagkaroon kayo ng idea what is high level, especially kung wala ka pang idea ano yung high level. And for tonight, magpo-focus tayo to the funnels, websites, and automations. So also, pinakita ko rin yung NOLA CRM, which is NOLA CRM is my high level version, no? Ito yung aking version ng high level. So this is a white label platform and this is our platform, no, NOLA CRM. So ito yung pwede natin gamitin para ma-access yung high level. So let's dive in, no. What is funnel, no? First, let's talk about funnel. So funnel is a step-by-step process that guides potential customers towards a specific goal, no, usually to purchase, sign up, or other conversion, no. It's totally different sa websites, no. So funnels, nagfo-focus lang siya sa isang items or isang goal, no. Either to download sorry, may noise sa background. To download a specific product or to sell a specific product, no. So depende sa gamit, no. There are lots of different types of funnels. Ayan, ito yung mga different types of funnels. Marami pa actually, pero ito yung mga top na nilista ko. Sales funnel, no? Ayan, lead generation funnel, webinar funnel, tripwire funnel, product launch funnel, application funnel, e-commerce funnel, and membership funnel. So marami pang pwedeng i-add dyan, pero yan yung mga pag-uusapan natin tonight na at least magkakaroon kayo ng idea, no? So first is sales funnel, no? So yung sales funnel is guides prospect from awareness to purchase. So baka na-experience nyo na to, no? May mga pages kayong napupuntahan. They are selling specific product only. So maraming details, may mga videos, minutes, no? And other stuff. Tapos sa baba, meron siyang call to action. So pag sinabing call to action sa funnel, ano yung pwedeng gawin nung nagbo-browse, no? Either call or purchase, no? Or sign up or download. So yun yung mga call to action. And then dito sa sales panel, yung purpose talaga is to sell, no? Meron na siyang ready pang checkout, no? So let's check, meron akong cheat code dito. Hindi ko lang, hanapin ko lang. Tingnan ko kung meron akong pwedeng makita sa inyo. So meron akong mga funnel dito. Tingnan natin. Ito, sales funnel. So hopefully, mag-work. Pakita natin.
So, ito yung sample ng sales funnel, no? So, ayan, meron siyang video dito, no? Tapos mga features, more details. Sorry to asa. Maingay ba yung mga kids ko? I mean, na-stop. Or naririnig niyo ako? Rinig po kayo, sir. Dinig naman, sir. Rinig. Narinig po. Ayan, bear with me lang ha, kasi nagbabantay ako ng bata. Sige. So, ito yung sample, no, ng sales funnel. May mga mahabang sales funnel, merong mga short sales funnel. So, ito is a template. And then sa baba, ito yung sinasabi ko kanina ng call to action, no. So, ito, today just $97 one time get instant access. So, pag kinlik to, diretso na sa checkout page, no. Ayan, tapos usually may mga pa-bonus yan. So, ito yung breakdown ng offer, no. So, bonus 1, bonus 2. Ayan, ayan yung tapos meron siyang guarantee, no. Tapos kung more details na i-add mo pa and then FAQ. So more or less ganyan yung sa funnel, no. Yung iba like I've said last week, no, using high level, yan lang yung ginagawa nila. Tinatawag silang funnel builder, no. Pero you need to understand of course yung iba't ibang klase ng funnel din. So kung ano yung ginagawa. Kasi pag nagbigay sila ng instruction, ano ba yung gagawin mo? Gawa ka ng sales funnel. So kapag sinabi nilang gawa ka ng sales funnel, alam mo ano yung gusto nilang mangyari, sales funnel. Pero pag sinabi nilang let's say let's move, no, to the next. Gawa ka ng lead gen funnel. Basically, hindi sales funnel yung gagawin mo, lead gen funnel. So pag sinabing lead gen funnel naman, so mostly it captures emails, no? Or yung name, email, tapos meron silang free offer. I'm sure na-experience nyo na to, no? Pag pumunta kayo sa mga pages, no? Download our free training. Siguro good sample yung ginawa ko, no? Yung Go High Level 101, kung nag-sign up kayo doon, that's a lead gen, no? So, nag-sign up kayo, tapos mag-a-attend kayo ng free training. So, nakuha ko yung information nyo, pero magbibigay ng free offer. Either free training, free video, either live or recording, or yung mga ebook, no? Madalas ebook. Let's check sa cheat code natin. Hanap tayo ng lead gen dito. Local live. Ayan, lead funnel. Ito, lead. So, tignan natin kung working yung mga to. Ayan, so ito, lead, no? Yung call to action niya is download free ebook. So, though hindi working to, no? Pag kinlik mo, mayroong form dito, no? Type where do you want to send your free workbook. So, type mo yung name mo, type mo yung email mo, pag click mo, download, tapos makaka-receive ka ng email. So, you will see, no? Yung first is sales funnel. Ito naman is lead gen funnel. So, tignan natin yung iba pa, no? Webinar panel. So, I think magfo-fall yung akin is sa webinar, I think. So, uses webinar to educate and convert leads into buyer. Pero wala naman akong binibenta sa inyo, don't worry, no? Gusto ko lang magbigay ng free training. So, siguro parang good sample lang, no, yung mga 'yon. So, yung kanina more on opt-in, no, na lead funnel. Tingnan natin yung iba. And then gagawa tayo ng actual tripwire funnel. So, yung tripwire funnel is converts leads into low ticket buyer, then upsell. So, yung tripwire, I'm not sure if na-experience nyo na to, no? May mga low ticket offer. When I say low ticket offer, no? Like for example, 100 pesos na training or 499, no? So dollars naman, minsan $5, no? Na mapapa-sign up ka talaga. But after nun, pagpasok mo dun sa funnel na yon, meron silang offer na $97, no? Upsell na. So it converts, no? Yung low ticket, parang siya yung bait, no? Doon sila papasok sa low ticket, yung training. And then after that, going to the upsells.
more upsells, more upsells. Kung bumibili kayo ng mga trainings minsan, mga courses sa US, no? Ganyan naka-setup yung mga training and saka panel nila. So it starts with the low ticket and then buyer. So kapag nag-work kayo, pag sinabi ng client na tripwire funnel, that's how it is, no? It's a series of funnels na may mga upsells. So merong main product na low ticket. So ayun siya. Next naman is product launch funnel. So it builds hype and drive sales, no, for new product. So focus lang siya sa products. I'm not sure kung meron akong sample dito, product. Baka wala. Webinar, freelance. Yan, wala, baka wala akong sample dito na ano. Paid community. Ito yata. Ay hindi. Ito yung tripwire, yung SLO, no. Low ticket. Sige, proceed tayo. Wala akong ano pa ba? Application funnel. So yung application funnel naman, it qualifies leads before a call or high ticket offer, no. So sometimes ginagawa yan yung mga merong questions and answers, no. So before nila i-book ng appointment, merong makikita ka na pag click nila ng call to action. So meron munang mga few questions, no. And then based sa mga questions nila, doon malalaman kung qualify sila. So sometimes nire-reject nila kung based doon sa sagot nila, hindi sila qualified. So and then ano pa? E-commerce funnel. So let's see. Alam ko merong e-commerce dito. E-com. Ito. Ayan. So ito yung sample ng e-com funnel, no. Focus lang siya sa isang product din, no. Ayan, pagpasok mo makikita mo na lahat ng details, no. Ito, free shipping, 30-day money back guarantee, no. Tapos ayan, meron agad siyang add to cart. Pero it talks only about that specific product mo. Wala nang iba. So focus lang siya doon. And then ano pa ba? Meron pa ba? Membership funnel, so acquire subscribers for recurring revenue. So yan naman kapag pag-sign up nila ng funnel, tignan natin kung merong sample dito, membership. I think itong paid community will be treat as a membership funnel, no. Ayan, so ito yung sample. So yung call to action niya is get instant access. So pag kinlik yan, meron lang siyang sign up or minsan ano rin to, check out, parang paid, no. So magbayad ka diyan, mag-sign up ka and then magkakaroon ka na ng access doon sa membership site. So kung napansin nyo, focus lang sila sa one item. I mean one item na ano yung goal, no, nung page. So ganon yung difference niya sa website. Kasi website, it talks about the company, no, yung mga services mo, mga testimonials mo. So lahat-lahat na yun, no. So ayun yung difference niya. Ayan. So ayun, no, ayun yung mga different types of funnel, no. Siguro we can proceed muna. I don't know how. Siguro proceed muna tayo doon sa training din, no. And then mag-actual na lang tayo. So ituloy ko lang yung training, no. So yun yung funnels and then naman in terms of the website. So check natin, no. Ay, sorry, nawala. Saan na ba yan? Hold on, nawala yung aking ayan.
So ituloy ko na lang muna to, and then later on no, magpapakita ako ng actual ulit doon sa funnels and then doon sa website. So next natin is website. So far any question pala before we proceed? Para may gustong magtanong about doon sa funnel. Anyone? Meron ba guys? So wala naman. Sige. So kung wala, diretso tayo no dito sa website. So yung website naman is a collection of web pages that are publicly accessible no, like in the internet under single domain. So like yung nolacrm.io, it acts as your digital storefront, brochure, company profile no. Depende sa purpose ng website. May mga simple websites, may mga complicated na websites. So let's talk about ano yung structure ng mga websites no. So ito yung element ng websites. So homepage, tapos may mga pages which is yung mga sub pages no, like about us, contact us, services, and then yun yung navigation menu no, yung sa taas, and then design, content, tapos makikita nyo dito merong domain name and posting no. So magkakaroon kayo ng idea how it works no, lahat ng tatlong yon. So maybe before nagbi-build lang kayo ng website pero you don't have any idea kung paano siya ilalagay sa domain at kung paano siya nangyayari sa hosting no. So dalawang bagay yan no. So let's talk about it no. Homepage, the main landing page that introduces your brand. So siguro tignan natin as sample yung website natin ulit no. Ayan, yung designer natin dito no, si Sergio Ward. So example no, yung website natin sa Nola Web Solutions. Ito yung homepage namin no. So yan, it talks about ito yung parang banner no, tapos yung mga core services. Tapos meron siyang why choose. Merong mga testimonials about sa akin, and then contact us no. So nasa sa inyo how you structure yung homepage. Sorry, hindi siya ba yung screen ko. Kita niyo yung website? Yes po, sir. Kita ko lang. Sige. Balik ko lang dito no. So it depends how you introduce your brand no. Pero syempre, yun na rin yung impression kapag nag-visit sila sa website mo on how you present it no. But basically, makikita diyan lahat mga services agad-agad kung gusto mo, or minsan it promotes lang yung brand mo no, kung sino ka. Hindi naman laging services or hindi naman laging product. So yung iba mga personal website. So depende, maraming ding iba't ibang websites no. Personal website, company website, e-commerce websites no. So marami din iba't ibang uri ng websites. Next naman yung mga pages, yan yung sub pages ng home no. So about us, services, contact us no. So it composed din. Merong mga website na one page lang normally no. Merong good thing, merong bad thing sa side na yon. Yung iba gumagawa talaga sila ng mga sub pages for the purpose of SEO no, yung search engine optimization. Doon sa Google, the more pages you have at saka yung content ng mga pages mo, mas malaki yung chance mo na makita sa Google no. So yun yung purpose nila, kaya gumagawa sila ng mga maraming pages compare doon sa one page na websites, which is yung iba yun din naman yung ginagawa no, yung one page website. And then navigation menu, ayan, ito icon lang pero at least it helps the user no move around. Pwedeng icon, pwedeng text no, yung navigation menu on how you present it. And then design content, so nandiyan na yung text no, images, video, call to action, yung colors no, yung brand kit, importante din yan. It starts with the logo of course no, kung ano yung logo nila, minsan doon iikot yung color ng website. So like for example, hindi naman yung
logo mo is blue and white, tapos yung website mo is green saka I don't know, yellow. So hindi siya nagtutugma, no? So kung ano man yung brand kit, tinatawag namin brand kit, no? Ayan. So alam mo na ano yung font na gagamitin mo, ano yung mga kulay, no, in terms of the structuring ng website. And then ano pa? Ito yung dalawang importante na malaman nyo kung nagbi-build kayo ng website, no? Yung domain name at saka yung hosting. So first, no, let's talk about domain name. So yung domain name, lahat ng website merong domain name, no? Before you can launch a website, kailangan meron kang domain name. So example, no, yung alam ba, norwinlacson.com, nolawebsolutions.com, nolacrm, facebook.com, google.com, no? Yan yung tinatawag na domain name. So kailangan bilhin yan. Merong mga companies, no, na nagbebenta ng domain name. Kapag nabili mo na yung domain name mo, hindi na pwedeng makuha ng iba. Unless ma-expire siya. Meron namang pagitan yan eh. Like for example, bibigyan ka ng 60 days, 30 days. Kapag hindi mo siya ni-renew, pwedeng kunin ng iba. And then, the way lang na pwede mong makuha is ibebenta niya yung domain name niya para i-transfer niya sa'yo. So, yung iba ginagawang negosyo, yung domain name, paano? At some point, inisip ko rin yan, hindi ko lang ma-execute, pero paano siya pwedeng gawing negosyo? Kung alam mo, example lang, no? Halimbawa, ano ba yung good example? Yung isang tao, no, na halimbawa, ako na lang, sample Norwin Lacson, no. Right now hindi ako sikat, hindi ako popular. Tapos bigla akong nag-artista, bigla ako sumikat, no. Talagang million yung followers mo. Makikita mo yung domain name ko, yung value niya before, no. Kung binili ko siya ng $10, minsan pwede mo siyang ibenta ng 100,000. 50,000. Ganyan yung presyuhan, no? Especially. Lalo na kung nakatsyempo ka na yung domain name na binili mo is very popular siya, no? Pwede siyang ibenta. So yung iba, ganyan yung ginagawa nila. Nag-hoard sila ng mga domain name and then maghihintay sila ng tumaas yung value nila. Maraming way, no? Hindi lang, artista lang yun. Like for example, kung mahilig ka sa basketball, no? PBA players, NBA players, ikunin mo yung before sila maging NBA player or alam mo na magiging NBA player sila, bilhin mo yung domain nila after 2 to 3 years, no? Yung value ng domain name nila sobrang taas na kasi may pangalan na sila. And pwede mo ring ibenta diretso sa kanila. So it applies kung vlogger yan, artista yan, company yan, in anything, no? So ayun. Yan, startup business name, sabi ni Sir Darwin, no? Yes, no? So anything, no? Marami. Domain name, kung it question sa inyo ano yung .com, .org, .net, no? Kung wala kayong idea. So may mga ibig sabihin din yan, no? So if you're building a business company, pinakasikat is .com, no? Com meaning company. If you're building a organization, kunin mo is .org. If you're building a school, kunin mo .edu, .ph, may mga ganon. Kung purpose mo lang, yung website mo gusto mo sa Pilipinas lang or I mean, sa Pilipinas lang mostly searchable, bili ka ng .com.ph or .ph kung nakikita ka. Kaya yung mapapansin nyo, yung iba, no, merong .uk, .au, mga ganon, yung domain nila. So, alam mo na yung website na yon, yung company na yon, it's sa Philippines, sa Australia, sa US. So, ganun siya. So, right now, dati wala namang .ai, wala namang .io, no? Lumabas lang yan ng mga bagong domain name, which is ako, ginagamit ko yung .io. Yung IO is actually is input-output sa technical term, no? Yung AI, alam nyo naman yung AI, no? So, may mga domain name na ganyan. So, depende sa inyo, no? Pero yung mga common na domain name, minsan, wala na. I mean, nabili na. Minsan, ang hirap ng kumuha ng domain. Kung, alimbawa, yung company mo, meron na. I think good example is Go High Level, no? So, siguro, nung binild nila si High Level, yung highlevel.com wala na. Hindi na nila makuha. Kaya
nag-come up sila ng ibang domain name which is yung Go High Level. Mapapansin niyo yung Cebu Pacific, I think Cebu Pacific Air yata yung domain name nila, no? So hindi nila nakuha talaga yung parang Cebu Pacific kasi wala na. So nilagyan nila ng Cebu Pacific Air. So depende, no? Ganun yung mga scenario dun sa domain name. So in short, importante yung domain name pagdating sa website, no? So ayan. Yung isa naman is yung hosting, no? Magkaano yan, tambal kumbaga. So ay, saan na ba? Nawala. Saan napunta yung aking... Wait lang ah. Stop sharing ko lang. Share ko ulit yung screen ko. Ayan, hosting, no? Kita nyo na yung screen ko? Wala pa. Ayan, kita na. So, yung hosting is typical yan eh. So, pag nagbi-build ka ng website, kailangan mong bumili ng domain name, kailangan mong bumili ng hosting. Yung hosting, doon mo ilalagay yung website mo para makita online. Kasi pwede kang mag-develop website local lang sa computer mo eh. Yung mga HTML, no? Pwedeng i-run yan sa local computer mo. Pero paano makikita worldwide, no, yung website? Through hosting. So kailangan ilagay yan sa hosting. Lumabas tayo sa high level, no? Before we are developing websites using WordPress, no? So yung WordPress is a platform as well, and then kailangan siya ng hosting, no? So kailangan i-upload lahat ng files dun sa hosting, yung database, no, para mag-run yung website online. Doon mo pa lang makikita yung website mo. Pero with the power of high level, no, yung high level, pwede ka nang bumili ng domain name sa loob na mas mura. Yung hosting given na. So right after mabili mo yung domain name, straight away, no, pwede mo nang i-connect. So later ipapakita ko sa inyo. So yan, in short, yung hosting parang online na online storage ng website mo, no. So nakuha nyo ba yung concept, no, yung domain name at saka yung hosting nung dalawa. So any question doon? So go ahead, no, magtanong lang kayo kung meron kayong question. Or kung hindi nyo gets, no, yung dalawa. So let me know lang. And then check ko lang baka may mapalit. So yun, no, yun mostly yung ano ng website. So later on mag-actual tayo. So next topic na i-discuss natin is yung automation naman, no. So ano yung automation inside NOLA CRM, no? So it refers using automated workflows to manage and streamline marketing, sales, and customer communication without manual effort, no?
Ayan, sorry no, nawala ako. Na empty. Di pala naka-connect yung aking switch. So, share ko lang ulit yung screen ko. Ayan, kita nyo na yung screen ko? Yes po, kita na po. Ayan, no. So, yun yung automation, no. So, it manage, streamline marketing sales, yung customer, no, yung dito na dadagdagan yung power, no, nung high level, no. Before, we're just building funnels, we're just building website, no. And right now, we can combine it with the automation. Pero nasa isang platform pa rin tayo, which is the NOLA CRM, no. So, bigyan ko kayo ng mga scenario, ano yung mga pwedeng i-automate sa loob. So number one, no, send automated emails and SMS. So welcome sequences, follow-ups, and appointments. So good example, no, yung training natin, makaka-receive kayo ng mga emails, reminders, no, yung mga follow-ups. So through automation yun, no. So ginawa natin through automation, which is before iisipin mo pa or kailangan mong i-program, no. So right now with the power of this tool, no, kaya na natin gawin yung or minsan kailangan mo pang mag-subscribe sa other tools, no, yung mga email marketing tools. Pero ito nandito na, so nakapaloob na rin sa features ni High Level. And then trigger workflows, no, based on action. So example is if someone fill out a form, so dun sa contact us page or inquiry form, no, and then they get a text, email, and then added dun sa sales pipeline, no. So mamaya ipakita natin yan. And then follow up with missed calls, no, automatically. So merong features dito. Kapag may tumawag dun sa business mo, so mostly kasi hindi naman lahat na nasasagot yung tawag eh. So merong power yung high level, no, to answer yung to message, I mean automatically yung tumawag. So right after na may tumawag tapos hindi nasagot, yun. So automatically merong message na masasend. And then what else? Book appointments, no? Automatically integrated din siya kapag merong nag-book ng appointment, meron siyang reminders or scheduling appointments, no? So what else? And then tag and segmentation leads, no? So pwede kang mag-tags. So pagpasok nila doon sa CRM, pwede mo silang i-tags. So based saan sila nanggaling, no? Leads ba sila, customers ba sila, no? Pwede mo na silang segment doon sa loob ng CRM natin. And then pipeline movement, no? So automatically move from one pipeline to the another stages, no? So to properly monitor as well yung mga leads natin. Ayun, and then yun yung example cases niya, no? So lead opt-in, landing page, welcome series, response, no? So sige. Bigyan ko muna kayo ng break, no? 5 minutes. Balikan natin and then we'll start, no, yung actual. Gawa tayo ng funnel, gawa tayo ng website, and then gawa tayo ng automation, no? So bigyan niyo lang ako ng 5 minutes and then we'll be back, no, dito sa training natin.
Ayan no, I'm back. So, andyan na ba kayo? Sige, pa-thumbs up kung bumalik na tayo. Ayan, sige. So, let's continue, no? So, nagkaroon kayo ng idea about the funnels, websites, and automation, no? And right now, gawa tayo ng actual, no? Dun sa ating account, no? So, yung mga first time na makita si high level, so yun yung sinasabi ko kanina, we have the white label version, yung NOLA CRM, no? So, ito yung sa loob niya. So, under sites, no? May makikita ka dyang funnels, websites, and then meron ding automation sa taas. So, dyan din natin lahat gagawin yan, no? So, we'll start with the funnels, no? Tingnan natin dito. GHL 101. Ito. Ito yata yung sample natin last week, no? So, gawa tayo ulit ng bago. So, usually, pag gumagawa kami, no? Kung marami yan, so gawa ka ng folder para at least na properly organize siya, no? So, let's call it GHL 102. Confirm. So sa loob ng folder, we'll just create a new funnel. So like I've shown last week, no, we can able to create funnels through AI and then pwede rin sa template. So papakita ko sa inyo ulit yung templates, no. So by default, kung baguhan ka na nag-start pa lang, no, we can always start with the templates. And then mag-search ka lang ng specific niche kung ano yung wino-workout mo, no. So ano ba yung magandang niche dito? Let's say health and wellness, no, or home service, no. Yan, pag kinlik niyo yung home service, lilitaw lahat ng mga related na home service. Ayan, yung mga roofing, landscape, outdoor cleaning, no. Iba't ibang mga services. So let's choose halimbawa, tingnan natin ano yung. So ito na lang na solar, no. So yung solar, click mo lang tong I. Medyo mabagal lang yung, ayan. So yun yung preview niya and then continue mo lang. So i-add niya na dun sa folder na ginawa mo. So in less than a minute, no? Meron ka ng structure kumbaga dun sa template mo. So kung yung kinakausap mong client is, ayan, nasa solar siya, no? So meron ka ng structure ng gagawin mo and then basically i-update na lang yung mga context or yung mga kulay, no? So kung titingnan mo, ayan, pwede mong i-update yung logo. So always yung tips ko lang dito, no? Pag click mo, lahat 'yan merong settings on the right side. So kung napansin nyo, though yung naklik ko parang website style na actually. So normally yung mga ibang funnels wala naman silang menu, no? For the purpose of hindi na sila pumunta sa mga ibang pages. Kasi pag sinabing funnel, yun nga, gusto mo nandun lang siya sa isang page, no? So kaya minsan wala kayong makikitang mga menu. Doon lang sa website yung menu. So ayan. So kung titingnan niyo to as is build na, no? Very quick lang. And then nasa inyo na lang, update niyo na lang yung mga logo, no? Lahat ng content diyan and then images, no? So yung pag-build naman nito, I think not exactly or not need na kailangan techie ka talaga. Siguro as you go along, no, kapag nagpa-practice ka, so maano mo rin yung mga to. So mag-try tayo, no, mag-sample tayo ng from the very start. So mag-add pa tayo dito ng another page. So add new. So ito is from the scratch. What's your recipe? Hamburger. Okay. Let's cook hamburger. Okay. So ayan, blank, no. Restaurant.
doing? Ayan. So siguro gayahin na lang natin itong registration page natin, no? So halimbawa ito. So paano ba nangyari paano natin binili to, no? So yan, add lang tayo ng column. Actually, drag and drop lang yan eh. No, So tignan natin, no? So dito meron siyang one the restaurant. column. Tapos merong image dito. So yung image, isa lang siya. So yung gagawin ko dito is add ako ng section, no? Tapos column, add isang column lang. Tapos add ako ng image. Hanapin ko lang dito. So meron akong image. Tapos browse ko lang. Hopefully nandito din siya, no? Wala pala dito yung yung account, no? So i-save as natin yung Okay, what do you know is this? You're making around me. para makita nyo rin yung pag-upload, how easy, no? So pag click mo ng image, click mo lang so always, tandaan nyo lang always, no? Pag click nyo ng mga elements, so yung tawag doon sa mga items ng element. So pag click nyo ng mga element, wait lang ah. So pag click nyo ng mga elements dito, lagi nyong check on the right side, no? Meron bang ano? Sir, excuse me po. Di po kita yung builder. Ayan, sige, sorry. Builder tayo pala. Ayan, sorry. Ayan, nandito ako sa builder. Kita nyo na yung builder? Yes, sir. Ayan, so lagi nyong tandaan, pag add nyo ng element, so click nyo lang, lagi lahat yan, may settings always, no? So on the right side, i-check nyo lang. So in this case, no, click natin to. Tapos upload tayo ng image. Ano ba yung sinibas natin ito? So yan, no. Tapos palitin lang natin siguro. So tingnan natin 200. Sobrang liit. 400. So I think we'll go sa 600. Tapos i-align ko lang siya siguro, no. Check mo dito, meron pang mga ibang settings on the left, no. Tapos balikan ko lang to. Bawasan ko yung mga border. Dito rin. So ayan, no. So meron na ako yung sa taas. Ayan. So next, ito naman. Mag-add na lang ako ng isang section muna, no, na isang kulay. So yung gagawin ko noon, mag-add ako ng settings again, no, doon sa section, full width. So nasa second settings na tayo. Pwede ko na siyang lagyan ng background siguro. Hanap ako ng color. Ayan, ito na lang. Save. Ayan. So meron na siyang kulay. Lagyan ko siya ng, tingnan ko kung merong, sorry, nasa ano pala ako. So yung ginawa ko dito, nag-add ulit ako ng isang section. Tapos kinlik ko lang siya, nilagyan ko siya ng kulay, no. So next, mag-add tayo ng mga elements, no. One column. Ano yung elements doon? I think merong progress bar, no. So ito yung mga elements, pero so meron namang progress bar dito eh. Ayan, merong progress bar. Pero meron din mga built-in, no. Ayan, pre-built section. Bawa ito. So pili ka na lang dyan, no. So ito, piliin ko. Tapos palitan ko lang yung kulay niya. So lagi mong i-check on the right side, no. Kung bawa ito. Ayan. Or ano ba? Ayan, blue na lang. Tapos pwede ko rin siyang palitan ng text, no. So gawin ko siyang 80%. Tapos yung text niya is hurry up na lang. So dito pala yung ano niya. Progressing ito. So napalitan na siya. So any text pwede mo naman siyang ilagay, no. And then kakopy ko lang yung ano niya.
Add lang ako dito ng another element, no? I think headline. No, the right badge. So, The ayan. right. The right. I, The right on. so white. Beep, beep. It's a car. No. Move Gawin the, kong blue. move the tail. No. Burahin ko lang to. There we go. Say that. That's all. That's all. Ayan. Tapos, on the right mo, 50. So, ayan, no? Meron na akong headline. Tapos, kunin ko lang yung mga ibang details no? Add ko lang ng sub-headline. Turn around. Right. Outside. And then, click ko lang ulit, no? Pin mo yung Be a trap. button dito. Meron ding I think buttons dito, no? Pili ka na lang ng style. Ayan. So, lagi mo lang check lagi yung settings, no? Pwede mong lagyan ng hover, no? Halimbawa, yung hover nito, wobble, elevate. Ano. So, makikita ko na. Ito, yan, nag-ano na siya. Yung full width ba or play width lang, no? Depende kung ano yung call to action mo dito. So, yung bottom is general, balik ka lang doon. Ayan. O dito, lagay ko lang call to action. Or pwedeng sign up now, no? So, depende sa'yo. So, ganyan lang. Nakita nyo how it build up, no? Sobrang bilis lang naman siya. So, hindi naman siya kailangan ganun ka... I mean, hindi mo naman ganun ka techy. So, wala naman siyang programming or anything. Unless nga, kung gusto mong... Kung alam mo, familiar ka sa CSS, no? Sa pag-customize. Tapos wala sa settings. So, pwede mong gawin yun. Pero, basically, ganun lang siya how it works, no? Tapos, siguro hindi ko na ipo-flow, no? Sa bandang baba. Tapos dito, let's say, pakita ko yung form, no? So, save muna natin. And then, back tayo. Save Go muna. away, so cat. Siya nagsasave. Preview natin. Ayan, so far ito yung ginawa natin, no? Try kong mag-add ng form. Hindi ko sure baka hindi siya nag-save so i-back ko na lang. Baka hindi na-save yung ibang part. So yung gagawin ko is punta ako sa forms. Gawa ko ng form, no? Or siguro select ko na lang tong form 1. So baka may gumagamit na nito. Add form ko ulit from the scratch. First name, email na lang, no? Save. So, pwede nang palitan dito, no? Ayan. Bagong update yun, Bagong update to Joward, no? Ayan. So, form to yung pangalan niya, no? And then, balik lang tayo dun sa funnels. So, ayan siya. Ano yung nakikita nyo? So, open natin. So, pag-click nyo nito, limbawa, gusto natin lumabas pop-up. So, merong settings dito ng pop-up. So, create lang tayo.
or meron ng default edit ito. So, one column, yung element, hanapin lang natin is form, and then select natin yung form 2. Ayan. So, ayan na yan. And then save lang natin. So, ito na yung page. I-refresh natin. So, pag-click niya, ayan siya, no? So, first name, last name, no? Gawa natin ngayon. So, i-combine na natin yung automation dito, no? So, makikita nyo how it works, no? On that side of automation. So, yung gagawin natin is yung form dito. So, yung form na in-add natin dito sa pop-up, no? Hanapin natin. Pangalan niya form 2. So, ibaback ko muna dito. And then, pupunta ako sa automation. So, gawa tayo ng new automation, no? So, sample lang. Hindi ko na from the scratch. So, ano yung trigger natin? So, click. So, yung mga to, you don't need to, I mean, hindi mo naman lahat mamememorize yun eh. Pero basta malaman mo yung concept, paano siya ginagamit, no? As you go along, kapag may mga project, doon mo na lang i-explore, no? Hindi mo naman kailangan alamin lahat. Basta maintindihan mo lang yung concept, no? Paano siya ginagamit. So, a good example is this one. So, mag-add tayo ng trigger. Yung trigger, from the word, no? Nung, halimbawa, yung barrel, no? Kapag tin-trigger mo yung barrel, may mangyayari talaga. So kung ano man yung kung saan siya nakatutok. The same thing with the automation, no? Saan siya mag-start, no? Ito yung trigger niya. So yung trigger niya is kapag pag merong nag-submit ng form dun sa form 2. So yung ginagawa ko dito, mag-search ka lang form, no? Tapos ito yung trigger niya, form submitted. Pwedeng galing sa Facebook, pwedeng galing sa TikTok, LinkedIn, no? Pero yung form na yon is ordinary form lang. So, i-click ko yon and then mag-add ako ng filter. Select ko lang yung form 2, no? And then save. So, ito na yung trigger natin. Meron na, no? So, ibig sabihin, kapag may nag-submit dito sa form 2, ito yung gagawin mo. So, save lang natin. Publish ko na rin. So, ano yung gagawin natin? So, mag-send tayo ng email, no? Send email. So, yung magsasend ng email, let's say for example, ako na lang, Norwin Lacson. Tapos galing sa akin, no? Yung Gmail ko na lang yung ilalagay ko dito. Though merong settings to na pang override kasi baka hindi ito yung makita yung email, pero i-test natin, no? Gawin ko na lang, I don't know, Nola CRM. Tapos subject, this is sample from GHL 102. So, thank you. Yun na lang. Yung message niya is thank you for your interest. Tapos siguro lagyan natin ng name, no? So yung mga custom values, yung gagawin nyo lang, click nyo lang to, yung custom values. Click nyo lang yung contact and then yung name, no? First name. So thank you for your interest, tapos yung name. So it's a short example, no? Save natin. So ayun, no? So yung trigger niya, tapos itong email na to, kayo yung makaka-receive dapat. Save natin. Save. So i-share ko ngayon yung link natin. Ito. Test natin pare-pareho, no? So share ko sa inyo to sa chat. Ayan, meron palang tanong si Jerry, no? Is it possible pa rin po na still use custom HTML or CSS? Yes, Jerry, no? Possible pa rin yung pag-add ng custom HTML or CSS. So mamaya pakita natin. So you can test, no, on your end. Tingnan natin kung mag-work yung ating ginawa. So type nyo lang yung first name nyo and then yung email nyo. Ayan.
Tingnan natin kung saan siya napunta. Ayan, napunta siya sa akin sa spam pero pumasok siya. Ito. So, pumasok siya sa akin, no? Thank you for your interest, Norwin. So, na-test nyo ba sa inyo? Sinong nag-test? May nag-test ba? So, nakuha nyo naman, no? So, yun, no? Okay, kumano po. It's just a simple example, pero ganun yung ano niya, ganun yung concept niya, no? Sample lang yun, pero pwede mong habain yung workflow mo. Pwede ka rin maglagay ng mga condition. Kasi dito sa automation natin, merong ano yan, merong pang if, no? Parang kung nagpo-program ka, alam mo yung if else, no? If kapag ganyan yung date, kapag ganyan yung pangalan or yung tag niya ganito, punta ka sa ganito, no? Another one na gusto kong i-share sa inyo, check this one, no, Joward, yung sa forms. Ayan. So ito yung form 2. By default, no, pwede na nating i-set dito yung notification. So magno-notify siya sa atin na merong leads na bago. So gawin nyo lang, i-click nyo lang dito. And then sa taas, no, itong bell, show notification, i-turn on nyo lang to. And then ano yung subject? Kanino siya mano-notify? Yung mga admin, no? Tapos by default, kung gusto mong mag-reply, sino yung sender name? So kapag sinave ko to, example, no, subject GHL102 para makita nyo, ma-email siya sa akin. Reply ko na lang ito by default. So itong contact email na to, yun yung kung sino man yung nag-input. So no last year. Patest nga ako ulit nung ano, anyone na pwedeng mag-submit ulit. I-refresh nyo lang and then if you can submit again, no, on your end yung link na sinend ko. Let me know kung merong nakapag-send, no. Tapos itingnan natin yung notification niya on my end. So ito I think si Kumi. So pakita ko sa inyo, share this tab. So ito yung magiging ano niya. Ayan, so meron pang pumapasok, no, si Darwin. So you receive a form submission, tapos papakita niya yung details, no. Ayan. And then another thing pa, no, dito sa CRM natin. So kung mag-go back tayo. So automatic yan. Quiet guys. So automatic added kayo dito, no, doon sa ano natin. So like for example si Darwin, no, click natin si Darwin. So alam natin ano yung ginawa ni Darwin, no. So si Darwin pumunta dito sa link na to, nag-fill up siya, tapos nag-fill up ulit siya, no. So nagawa yung contact. So titingnan mo, ito rin yung form, ito yung sinubmit niya, yung details, no. Yung tracking niya, saan siya galing. So makikita lahat 'yan, no. So ito it helps din, no, kung nakikita mo saan ba nanggaling yung contact na to. And then yung communication sa kanya, so makikita mo rin dito, no. Ito yung na-send sa kanya. So pwede mo ring replyan through dito. Kung meron kang notes, so ma-add mo rin diyan. And lahat na ng details dito. So in yung kagandahan niya, no. Dahil all-in-one siya, so yung data nakikita mo rin paano siya gumalaw. Hindi lang basta website, hindi lang basta funnel yung ginagawa mo. May kasama na siyang data, which is good, no, sa mga business owner, no. Kung paano mo siya i-present, alam mo na, nakikita mo na, gumagalaw siya lahat. So yung last activity, ayan, yung nakita nyo right now, 1 minute. So alam mo na merong nangyari sa oras na yan. So ayun, no, napakita ko sa inyo yung side ng automation. I mean, marami tayong pwedeng gawing automation, no. Of course, yung time natin is just limited, no. And then ganun din with the funnel, no. So yung pag-build ng funnel and website mostly the same lang. Pero papakita ko sa inyo how fast din, no, yung pag-build ng website. Kasi marami din namang template, no.
So before we proceed dun sa website, any question no about sa funnel? I mean, do you think you can create your own funnel? Makakapag-build kayo? Basta meron lang kayong reference, no? Check nyo lang. Not necessarily na, I mean, maganda agad. I mean, it's always good, no, na gumawa kayo, nasa step 1 na kayo, rather than wala kayong ginawa. I mean, pwedeng napakinggan nyo lang yung mga sinabi ko tonight, pero kung di nyo rin ma-apply, syempre, wala rin. No? It's always good na from step 0, pumunta ka sa step 1, step 2, step 3, hanggang ma-improve mo, no? So, ayun. Mag-chat lang kayo kung meron kayong question. Right now, we will proceed, no, doon sa pag-build ng website. So, it's the same thing, it's same location, no? From funnels, lipat ka lang sa kabila, websites naman. So, yung funnels, makikita nyo dito kapag binuksan nyo, naka-steps sila, no, on the left side. So, pag binuksan nyo yan, ayan yung mga pages. Kasi yung funnels is series of steps, no? After dito, pupunta siya sa next. So, yung difference naman, pupunta siya sa website. So, yung websites, kapag, ayan pala, pakita natin yung gawa ni Kumi. Nandito si Kumi. So, Kumi and Kate is our intern, no? So, ask tayo ng permission. Okay lang ba? Pakita natin yung ginawa mo. Mag-reaction ka lang kung okay lang. Ayan, no? So, pakita natin, no? Sample. Pet grooming. So, yun yung isa sa ginagawa namin, pet grooming. So, meron akong binigay na instruction sa kanila. And then, using this website, no? Tingnan natin yung homepage. Ito. Yun, no? So, tingnan nyo naman. So, meron yatang nag-chat over emails. Sino yun? Ayan, wala naman. So, kung titignan nyo to, no? Gawa lang yan sa, I mean, hindi naman lang, no? Gawa to sa high level, no? Pero kasi yung minsan yung iba iniisip nila na, I mean, nung una, no? Kasi ako 5 years na ako sa high level. Talagang pangit yung builder, pangit yung gawa. As ngayon, makikita ko na yung improvement. Sumasabay na siya, no? Sa mga ibang builder na. So kung titingnan niyo yung sample na to, so yung ginawa ko kay Kumi, nagbigay ako sa kanya ng design. So running website, no? Iko-convert lang to high level builder. So there you go, no? Na-build naman nila. And then tignan niyo yung professional naman, no? Yung pagka-build, no? Ayan. Meron pang mga samples dito. Open din natin. Si Kate, saan ba? Meron pang isa dito. So, Pet Pro. So, meron kami kasing binibuild na web, CRM, no? Na sa Pet Pro. Ito si Kate. Wala, nasaan na sa'yo, Kate? Pet Pro. Baka ito. Ba't nawawala? Baka nandito sa websites pala. Ayan, si Kate. Ayan. So ito pa yung isa, no? So ayan, no? Ayan. So, gawa lang lahat yan sa high level, no? Ngayon, kung wala pa kayong experience sa pag-build, no? Nag-start pa lang kayo, we have the templates, no, na pwedeng i-load agad. So, magawa tayo ng bago. Balik lang ako. Yung website, pwedeng e-commerce, pwedeng website, no? So, punta lang ako dito sa websites. Marami-rami na rin to. Mag-new websites ka lang. So, from templates and then continue. Tapos, makikita nyo na dito. Yan. So, kung halimbawa, meron kang kilalang spa, no? Tingnan natin, hanap tayo ng spa. Yung kita yung screen. Ay, sorry. Balik from the start ako, So, pumunta ako sa website. New website. And then, templates, no? So, type lang ako dito, spa. So, halimbawa, may kilala akong spa, no? Or med spa. Ayan. Click ko lang. Click ko lang to.
Click ko lang yung continue. Pag nag-load, hintayin ko lang, no? And stop and go. So, ayan, no? So, wala pa akong babaguhin. I-preview ko lang. Ito na yung preview niya. So, kung titignan nyo to, wala pang 5 minutes, no? Wala pang 5 minutes na spend ko na time. Meron na akong structure agad-agad. Palitan ko lang yung logo. Palitan ko lang tong mga text, no? Tapos, pupuntahan ko yung kilala ko na merong business na walang website. Uy, tita, ate, kumare, whatever, no? Baka gusto mong check ito. Gusto mong gamitin sa business mo, no? Bayaran mo na lang ng 5K, 10K, 15K. Nasa sa'yo, no? I mean, hindi naman niya iisipin na 5 minutes mo lang ginawa yan eh. Iisipin niya ba? I mean, alam niya na ginawa mo yan, na technical ka. Na, I mean, siya hindi niya alam gawin. Or never niyang malalaman unless aaralin niya, no? Pero wala silang idea behind that, no? So, nasa sa'yo how you sell it. Pero kung titignan mo to, sobrang bilis. I mean, professional naman yung ano niya, malinis, no? Tapos image lang, palit ka ng image. And with the help of ChatGPT, no? Ako nung unang matagal na akong sa industry na to, pero hirap talaga ako sa content. Yun yung pinakamahirap na tumatagal yung website kasi walang content. Wala kang mailabas na content. And right now, content is not a problem anymore. Nandyan si ChatGPT. Type mo lang. And then, nasa kanila na kung gusto nilang palitan. Pero at least meron tayong default na content na pwedeng ilagay, no? So, pagpasok dito, no? Ibalikan natin yung editor natin. So, edit mo lang to. So, ulit, punta ka sa logo, no? Meron bang logo dito? Ito na lang yung gamitin ko logo. Yung, ayan. So, tingnan nyo, no? Yung phone number, automatic na yan, no? Ang location name, welcome to Bawa, Nolas pa, no? Ganyan na lang. Copy ka lang ng ano, ng appointment yan, gawa ka lang ng calendar, no? Change mo lang yan. You think in 1 hour, ma-update mo na yung homepage mo eh. Meron ka ng homepage. Pwede ka nang mag-present, no? Pwede ka nang mag-demo, pakita mo sa kanya. Yung business owner, pag nakita niya yung logo niya dyan at wala siyang website, iba yung pakiramdam niya na, I mean, parang tapos kunin mo yung mga models niya, yung mga services niya, no? Isalpak mo dyan. I-demo mo. So, malaki yung chance na mako-close mo yung deal sa kanya. Depende na lang. Pwede mong to start, no? Pwede ka lang tumulong, no? Tulungan mo yung mga kilala mong business owner to build yung portfolio mo. And then from there, no? So, yung sinasabi ko lang dito, yung sa website, no? Kasi kami, personally, yun yung parang niche na namin yung website, no? Yung pag-create ng websites. Any business naman yan, no? Pero yung high level itself, marami tayong pwedeng gawang business, no? Like yung nasabi ko nung minsan kay Darwin, no? Si Darwin. Pwede nating gawing system, yung insurance business, no? Sa end mo. Basta alam mo lang yung flow. Meron silang funnel or meron silang website plus the automation. Pero alam mo yung flow, no? Kung paano mangyayari. Nag-start yan, inquiry, or kahit ano yan, yung leads niya. Pag nag-start yan, mamomonitor mo rin, no, doon sa pipeline. So, parang magkakaroon ka ng isang buong system, focus with the insurance. Meron siyang website, meron siyang funnel. Palagay mo, Darwin, mabibenta mo? Maraming insurance agent sa Pilipinas. I mean, yes, sir. Pwede. yung iba, walang sistema. So, with the help then with your mentor siguro, no, magkakaroon ka ng isang sistema na pwede mong i-apply sa business mo, pwede mong apply sa mga ibang kakilala mo. I mean, kung mag-work sa'yo, mag-work sa kanila, definitely. And ma-build ka ng isang business para sa'yo. Pwedeng-pwede, no? I mean, ang daming pwedeng business na gawin sa loob. To tell you, no? Kahit ano, kung kahit nasan ka pa. Yung pinakita ko sa inyo kanina, yung binibuild namin is for vet and for grooming, no? Yung mga mahilig sa pet. So pinag-research ko sila ano yung mga process na pwedeng gawin, and then i-build namin yung automation
yung mga process, no? Open this. So, ayun, marami, sobrang, kaya yung sinasabi ko dito, hindi, kahit nasang industry ka, no? Either kung estudyante ka, mahilig kang mag-gitara, mag-video ka lang ng gitara. Gagawa ka dito, anong gagawin mo dito? Sa loob ng CRM, gawa ka ng membership site. So, back ko lang, no? Hindi kasama sa topic ko today yon, pero meron ditong membership, no? Yung membership, pwede kang gumawa ng mga courses, no? Tapos meron ding community, yung groups, yung pinakita ko last week, no? So, very wide, no? Yung potential na pwede mong gawin dito. Yung pwede mong galawin, hindi lang focus. Kaya sinasabi ko, kung ano yung passion mo, ano yung gusto mong gawin, ano yung may alam ka. I mean, doon ka magsimula. So from there, mag-isip ka ano yung pwede mong i-offer. We're always parang solving, no, yung mga problems. Mag-isip lang tayo ng mga specific problems na pwede nating solusyonan through the application. So marami tong pwedeng gawin. So right now, ginagamit ko rin siya sa mga health clinic, no? Merong weight loss product, merong coaching, no? Iba-iba. Kaya sobrang wide niya. So depende na lang, no, paano natin siya ilalapat, no? Very customizable. So what about security for some sensitive info data like banking, medical related, how data handled po? So that's a good question, no, Jerry. So for the banking, for the, like for example, no, yung mga credit cards, checkout pages, no, yung system hindi niya naman sinasave yung mga credit card information. So, meron kasing PIC compliance yan, no? Yung mga payment platform. So, dadaan lang siya sa system pero masasave yung credit card doon sa platform. Like for example, dito sa Philippines, no, yung Sendit or PayMaya, GCash, no, doon sila na-save sa kanila, which is sila yung may PIC security compliance. As for the data, no, yung system is HIPAA compliant naman. Tsaka GDPR, no? So pakita ko yung agency side nito. So merong compliance ito na ayan, compliance. Ayan, itong GDPR, no? We take protection of your customers' personal data seriously. Itong GDPR na to is general security sa buong recognize siya kahit saan, no? Itong HIPAA naman sa mga healthcare, no? Yan, HIPAA. Kasi yung HIPAA, nakalimutan ko yung HIPAA meaning. Ayan, yung HIPAA is Health Insurance Portability and Accountability Act, no. Yung act na to is I think sa US, pero it protects, no, yung data ng mga health data, no. So ayan, so yung system natin activated din siya with HIPAA. So in terms of security, meron naman siya. And I'm planning, no, dito sa Philippines, mag-a-apply din ako personally nung, hindi ko alam yung Republic Act dito sa Philippines eh. Hindi ko pa lang, ongoing pa yung application ko, pero yun, ina-apply ko rin siya para sumunod din sa batas dito sa Philippines. Yung nakikita nyong mga barcode sa mga pinto ng mga ibang establishment, no, yun, ganon din yung gagawin ko dito. So, ayun. Nasagot ko ba yung question mo, Darwin? Sorry, Jerry. Ayan. Kanina pala may tanong ka related doon sa custom CSS and HTML, no? Pakita ko sa inyo. So yung may idea sa CSS and HTML, pwede siya, no? Sites. Even JavaScript, no? Pwede siya. So dito merong elements na code, no? Code. So kung mahilig kang mag-code, pwede kang mag-code. So yan. So isaksak mo lang and then ikaw nang bahala, either JavaScript, either HTML, no? And then CSS meron naman din dito. Saan ba yung CSS dito? Ito, custom CSS, no? So pwede ka ring mag-add ng custom CSS. So ayun siya, Darwin. So pwede siya. Ay, Darwin. Panahon Darwin. Si Jerry pala yung nagtanong. Ayan, si Jerry, no?
Any question pa? Guys? Practice lang, no? Pero I tell you, yung pag-build ng funnel, pag-build ng website, hindi naman tayo kailangan maging magaling, hindi tayo kailangan maging techie, no? Yung kailangan nyo lang is umpisahan. Ayan, smile tayo ah. Ready? 1, 2, 3. Ayan, maraming salamat. Again guys, no, thank you so much. Kung may tanong kayo, mag-post lang kayo sa group or you can message me, no? Yung in terms of concern kayo, paano kayo magkakaroon ng account or paano nyo ma-access si High Level, message nyo ako. Let's see ano yung pwede natin gawin, no? May mga nag-reach out sa akin last week and they are doing it right now. So, nasa inyo na yun, paano kayo mag-move, no? But continue lang yung learning nyo and post lang kayo doon sa group natin. So, again, maraming salamat guys. So, thank you so much and have a great night. Thank you, sir. Happy weekend. Sir. Opo, sir.